China mas naging agresibo, hindi na tinatantanan ang Taiwan. At ang diktador ng Syria matagumpay na napaalis na sa bansa. Dalawang balita ang kasalukuyang umiinit sa global politics at security. Sa Asia, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan kasabay ng malawakang pagpapalakas ng militar ng China sa rehiyon. Sa kabilang dako, nagbago ang takbo ng kasaysayan sa gitnang silangan matapos tumakas si Bashar al-Assad ng Syria at napasakamay ng bagong leader ang bansa. Ano ang implikasyon ng mga kaganapang ito sa regional na kapayapaan at pandaigdigang seguridad? Ano ang mga pananakot na ginawa ng China sa Taiwan? At sa Syria naman, mas lalala ba ang sitwasyon dahil sa bagong leader? Yan ang ating aalamin. China at Taiwan. Papalapit na ba ang sagupaan? Muling umingay ang tension sa Taiwan Strait matapos ang pinakamalalang maritime deployment ng China sa nakalipas na 3 dekada. Ayon sa ulat ng Taiwan Defense Ministry, higit 90 naval at coast guard ships, kasama ang 53 military aircraft, ang namataan sa rehiyon. Ang Chinese People's Liberation Army, PLA, ay nagpahayag na ang kanilang kilos ay para lamang sa pagtatanggol ng soberanya at integridad ng teritoryo. Ngunit ang tanong ng marami, bakit ngayon? At bakit ganito kalaki ang kilos militar ng China? Ang First Island Chain ay mahalagang estratehikong lugar na binabantayan ng China na naglalaman ng Taiwan, Japan's Okinawa at Pilipinas. Sa memorandum mula sa Taiwanese National Security, inilarawan ang aksyon ng China bilang pagsubok sa pasensya ng mga kalapit na bansa, kasama na ang Amerika. Lumalabas na ang kilos ng China ay may layuning hadlangan ang anumang plano ng Taiwan na lumayo mula sa One China Policy. Ang One China Policy ay isang pandaigdigang prinsipyong diplomatiko na nagsasaad na may isang lehitimong China lamang at ang People's Republic of China, PRC, ang kinikilalang opisyal na pamahalaan nito. Sa ilalim ng prinsipyong ito, itinuturing ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo kahit pat may sariling pamahalaan at sistemang pampolitika ang Taiwan na nag-ooperate bilang isang de facto independent state. Nagmula ang One China Policy matapos ang Chinese Civil War noong 1949. Ang natalong pamahalaan ng Republic of China, ROC, ay umatras sa Taiwan at doon itinatag ang kanilang panibagong gobyerno habang ang PRC ay nagpatatag ng kapangyarihan sa mainland China. Mula noon, naging sentro ng tensyon ang usaping ito kung saan mariing iginigiit ng China na bahagi pa rin ng kanilang soberanya ang Taiwan. Samantala, ang Taiwan ay kumikilos bilang isang malayang bansa, may sariling militar, ekonomiya at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga estado. Maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, ang sumusunod sa prinsipyong ito bilang bahagi ng kanilang pakikipag-ugnayan sa China. Gayunpaman, nagpapanatili rin sila ng hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan na nagdudulot ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang One China Policy ay nananatiling isa sa pinakamainit na issue sa pandaigdigang politika na sumasalamin sa mas malalim na alitan ng soberanya, kasarinlan at pandaigdigang impluensya. Ang mga pahayag mula kay Zhu Fenglian, tagapagsalita ng Taiwan Affairs Office ng China, ay nagpapatibay sa paninindigan ng China laban sa separatismo. We will absolutely not let things go unchecked, anya. Sa kabilang banda, ang mga kilos ng PLA ay itinuturing na direktang banta. Ang estratehiya ng China ay maaaring masabing two-pronged approach. Una, pagpapakita ng lakas upang palakasin ang kontrol nito sa rehiyon. Ikalawa, pagpapadala ng mensahe sa pandaigdigang entablado na handa itong ipaglaban ang sarili nitong interpretasyon ng soberanya. Ngunit ang tanong, sasapit ba ito sa aktwal na sagupaan? Maaaring hindi agad, ngunit ang pagpapakita ng lakas na ito ay sapat na upang magdulot ng kaba sa mga kalapit bansa. Lalo na kung isa sa alang-alang ang posibilidad ng pagsuporta ng US sa Taiwan. Kung sakaling magpatuloy ang ganitong tension, may malaking panganib ng pagkakaroon ng hindi sinasadyang insidente. Ang pagkakaroon ng China ng mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid sa Taiwan ay posibleng magdulot ng aksidente na maaring mag-escalate pa sa isang mas malaking sagupaan. Ang ganitong senaryo ay maaring maapektuhan hindi lamang ang ekonomiya kundi lalo na ang seguridad ng rehiyon. Syria, ang pagbagsak ng isang diktador. Samantala sa Syria naganap ang hindi inaasahang tagumpay ng oposisyon
laban kay Bashar al-Assad. Matapos ang mahabang digmaang sibil na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa bansa, tuluyan ng tumakas ang dating leader patungong Russia. Ang bagong pinuno na si Abu Muhammad al-Julani, dating miyembro ng Al-Qaeda, ang ngayon ay nasa sentro ng kapangyarihan. Ang kwento ni al-Julani ay tila isang pelikula. Dating rebelde, leader ng isang makapangyarihang grupo, at ngayon nangangasiwa sa isang bansang nagdurusa. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdudulot ng pag-asa para sa mga Syrian na naghahangad ng pagbabago. Ito rin ay nagdadala ng maraming tanong. Ano ang magiging epekto ng kanyang pamumuno sa relasyon ng Syria sa ibang bansa, lalo na sa mga kalapit bansa tulad ng Israel? Ang plano ni al-Julani na gawing Islamic State ang Syria ay nangangahulugan ng mas striktong batas, partikular na sa mga kababaihan. Bukod dito, ang Estados Unidos ay nananatiling hindi tiwala sa kanyang liderato. Sa katunayan, may nakapatong na 10 milyong bounty sa kanyang ulo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang hinaharap bilang leader ng Syria ay nananatiling hamon. Ang pagbagsak ni al-Assad ay maaaring ituring na isang tagumpay para sa oposisyon, ngunit ang pagkapanalo ni al-Julani ay nagdadala rin ng panibagong alalahanin. Ang pagiging dating miyembro niya ng Al-Qaeda ay naglalagay ng duda sa kanyang kakayahang pamunuan ang bansa nang walang pagkiling sa radikal na ideolohiya. Bukod dito, ang kanyang plano na gawing Islamic State ang Syria ay maaaring magdulot ng panibagong tensyon sa rehiyon, lalo na't hindi pa rin nawawala ang mga issue sa pagitan ng Syria at Israel. Sa panig ng mga mamamayan, mahalaga ang muling pagtatayo ng bansa. Ngunit paano ito magagawa kung ang bagong leader mismo ay may mabigat na bagahe mula sa kanyang nakaraan? Ang tanong din, anong papel ang gagampanan ng mga bansang tulad ng Russia at Iran na dating sumuporta kay al-Assad? Patuloy bang magiging mahigpit ang kanilang impluensya sa Syria o bibitiwan na nila ito? Sa dalawang magkaibang bahagi ng mundo, ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng magkakaibang uri ng tensyon at pagbabago. Sa Taiwan Strait, ang kilos militar ng China ay nagdudulot ng pangamba hindi lamang para sa Taiwan kundi para sa buong rehiyon, lalo na sa Pilipinas. Sa Syria naman, ang tagumpay ni al-Julani ay nagbibigay ng pag-asa sa muling pagbangon ng bansa, ngunit hindi ito ligtas sa mga hamon. Ang parehong kwento ay sumasalamin sa komplikadong dinamiko ng pandaigdigang politika. Ano ang magiging papel ng mga mas malalaking bansa tulad ng US at Russia sa mga kaganapang ito? Ang sagot ay mahirap hulaan, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang mundo ay hindi kailanman magiging tahimik habang may mga bansang nais ipakita ang kanilang kapangyarihan at patuloy na nakikipaglaban para sa pansariling layunin. Sa huli, ang bawat hakbang sa mga balitang ito ay maaaring magdulot ng domino effect sa pandaigdigang entablado. Ang Taiwan at Syria ay simbolo ng mas malalaking labanan, ang laban para sa kalayaan, soberanya at kapangyarihan. Sa harap ng ganitong mga hamon, ang responsibilidad ng bawat leader ay magpababa ng tensyon at maghanap ng tunay na solusyon para sa kapayapaan. Ngunit sa mundo kung saan ang interes ng bawat bansa ang nangingibabaw, ang kapayapaan ay tila isa pa ring mailap na pangarap. Ano ang susunod na hakbang para sa Syria? Mapapabuti na kaya ito o mas lalala lamang? At ano na lamang ang mangyayari sa maliit na bansa ng Taiwan kung tahasang sakupin na ito ng China? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.